Clarence. Asa na ba yun? Uy, nasa na ba si Clarence? Oo nga eh, kanina pa tayo nag-aantay. Paus na ako kakakanta. Ano ko, feeling niya siguro siya yung may birthday. Uy guys. Pasensya na ngayon lang talaga ako nakarating. Uy, ano na naman ba yung rason mo kung bakit ka late ngayon? Eto na nga. Oh. Habang papunta ako dito, may nakasalubong akong itim na pusa. Ay nako, ayan ka na naman sa mga pamahiin mo. Wala naman masama kung susunod ako. Sabi rin kasi ni Lola. Ay naku, ano ka ba Clarence? 2023 na, nandyan ka pa rin sa mga pamahiin mo. Wala na akong magagawa. Nakasanayan na. Kultura. Mano man lang kung di ako sumunod kay Lola. Baka naaksidente pa ako. O may nangyaring masama sa akin. Baka hindi pa ako nakapunta sa birthday mo. Ay naku, sige na nga. Kanina pa gusto kumain. Wait. Sandali. Bakit nakaitim ka? Di ba birthday mo? Hala, di ka ba masaya? May namatay. Hala, sino yun? Yan na naman siya sa paniniwala niya. Nakasanayan ko na talaga Mahirap nang tanggalin sa akin yun. Lorraine, ano bang kumusta nangyayari dyan? Anay, kakarating lang po kasi ng mga kaibigan ko. Ayun, nagkakamustahan lang kami. Sige, kumain na ngayon. Hala! Uy, foods! Pengi ako nito Gabi! Ang sarap humiga sa sopa niyo, Lorraine. Ang lambot-lambot. Saktong sakit pa man din ng likod ko sa biyahe kanina. The best talaga to. Abay anak, sinabay na lang yan. Napakabastos, hindi man lang nagmana sa akin. Naku, Nay, pasensya ka na. Ganyan talaga yan si Clarence kapag komportable siya. Ay, pas ako hindi komportable sa ginawa niya. Ay, iho, tara din Ikaw, sabihin ako. Ay, hello po, tita. Ay, ikaw, napakabastos mo. Nung dumating ka, hindi ka nagmano sa akin. Tapos, tita na kagad, tawag mo. Ay, ganun po ba? Di lang po talaga ako sanay. Tas, nakita ko po kasi agad yung tinapay at medyo nagugutom na po. Tas, nakita ko pa po yung sopa nyo. Napakalambot po. Ang sarap po sa balikat at bewang. Saktong-sakto po kasi napakasakit po talaga nito. Nagmamadali po kasi ako kanina para makahabol sa birthday ni LJ. Sinasabi mo bang kasalanan ko pa kaya hindi ka nagmano? Ay, hindi po. Wala po kang kasalanan. Wala pong sinabing kasalanan nyo. Ako po talaga yung may kasalanan. Bless po, tita. Ay, nako. Sa susunod ay huwag mo nang gagawin yan. Alam mo naman na ang pagmamano ay pagpapakita ng respeto sa nakakatanda. Opo. Hindi ko na po talaga ulitin. Promise po. Abay, dapat lang. Alam mo ba na kung ginawa mo yun sa kapanahunan ko ay nabambo ka na ng walis na to? Baka nahampas ka pa ng hanger at sinturan. Maswerte kang bata ka. Salamat po ulit sa paalala. Tandaan mong kultura yan at dapat ay lagi natin ginagawa. Sige po. Babalik na ako sa kusina. LJ. Ay naku, Clarence, hayaan mo na. Ganyan talaga si nanay. Gusto niya lagi nagmamano sa kanya. Tsaka para rin naman sa mga pangaral niya. Uy, ikaw kasi. Ito naman. Nakalimutan ko lang talaga. Uy, pasensya na ulit Pasensya na ulit sa inyo. Pasensya na sa nanay mo. Oh, guys, sandali lang ha. Babalik ako. Ayusin ko lang yung pagkain natin at magpapalit na rin ako ng damit. O ayan na, Clarence ha. Magpapalit na ako ng pula ha. O sige, antayin ka namin dito. Okay. Huy, tuloy ba gala bukas sa SM? Oo naman. Wala, baka hindi ako makasama. Linggo kasi bukas. Ay, simba yung pamilya namin. Ay, oo nga pala. Risked na lang natin. May simba na rin kasi kami. Kayo ba, Clarence? Di ba kayo magsisimba? Sa totoo lang di talaga ako pala simba. At bilang lang sa mga daliri ko kung ilang simba yung na-attendan ko ngayong taon. Talaga ba? Oo, hindi naman kasi nagsisimba eh. Loko-loko, busy lang talaga. Try mo kaya minsan magsimba. Promise, ang dami matutunan kay Father. Pala simba pala to Kaya pala napakabanal. Loko-loko, ina-apply ko lang sa sarili ko yung mga natutunan ko sa homily ni Father.
Siyempre, walang saysayang pagsimba kung walang application. Simba ka nga ng simba, kung wala ka rin namang natututunan, edi wala rin. Kaya nga, para naman bumuti-buti ka rin minsan. Ito talaga no, busy lang talaga ako. By the way, anong oras ba sa baryo? 5 p.m. 5 p.m. O sige, susubukan ko ha. Basta isabay niyo akong dalawa. Oo, sige. Chat ka na lang namin. Sige. Nagugutom na ako. Ang tagal naman ni Lorraine. Ano ka ba? Mukha naman maraming handa. Excited na nga akong kumain eh. Ang tagal. Teka, natawagan niyo naman si Crystalline? Si Crystalline. Hindi pa. Ay, oo nga, no? Anong oras ba kayo sa Canada? Naku, baka gabi na dun. Tawagan ba natin? Minsan Tawagan lang naman natin? natin siya Oo, minsan lang kasi. Tara, tawagan natin. Tagal naman sagutin yan. Ito na, ito na. Ito na, nagri-ring na. Ang tagal! Ayan, oh. Oy, Talin! Talin, kumusta na? Uy! Hello, I'm doing good right now. How about Cholo, you I'm guys? doing good. Englishera si bakla. Of course, living in the Canada is the best decision of my life. Kawawa naman kayo mga nasa Philippines. Grabe talaga, laki na ng ulo. Siyempre, mga kanot Englishero lagi niyo nakakasama eh. Kaya malamang nakasabay na yan sa kultura doon. Yumayabang ka na rin, Talin ha. Ibang-iba ka na Eme talaga. lang guys, okay naman ako. Kakawi ko lang gumala with my coworkers. Ako pa rin to. Huwag kayong ano dyan. Parang pumupudi ka, ante ah. Malamig ba dyan? Super lamig dito para ako nasa loob ng freezer. Parang di naman nalata. Nakadress pa mo? True. Loko ka? Galing nga akong party. Kwentuhan mo naman kami ng mga ganap dyan. Grabe, sobrang culture shock ako din eh. Imagine, normal lang sa kanila yung mga gantong pormahan. Eh, dyan sa atin, sinusot lang ito kapag may mga kasal. Bukod doon, grabe, lagi akong nino-nosebleed. Nosebleed. Bakit? Dahil ba malamig? Hindi, ang fluid kaya nilang mag-English kaya hindi ako makasabay. Nako, masasanay ka na rin sa kultura nila. Baka nga, hindi mo napapansin eh. Unti-unti ka na rin natututo. I really hoping, guys. Anyway, nasa na yung birthday girl? Nasa kusina. Lorraine, tara na! Ako ba hanap nyo, guys? Ay Ito na, syempre. Nakapula na. Sabi mo kasi kanina, pampatay yung suot ko. De, joke lang. So, ayun, naganap ako ng pulang damit. So, ano ganap dyan? Kausap namin si Crystalline. Hala, kanina pa? Kanina pa lang. Hinahanap ka nga niya para batiin eh. Hala. Uy, hala, pakausap nga. Uy, Talin, kamusta ka na dyan? Kailan ka ba babalik? Okay lang ako dito. Happy birthday, Bessie ko. Uy, thank you. Kailan ka ba babalik para naman makapag-banding tayo? Soon magkikita at pumuputi makukumpleto ka rin na. tayo. Siguro nagpaturo ka na dyan. Hindi, charot lang. Baka naman makakalimutan mo na magsalita ng Filipino niyan. What do you think of me? Eme lang, syempre kahit na ibang kultura na nakasanayan ko, Pilipino pa rin ako. Oo, nagkakaroon ng changes sa pananalita ko, pero dugong Pilipino ito. O sige na, inaantok na mi Bessie. Ay na! Uy, bayo na Talin, size 11. Sige na. Chocolate lang, be. Kaya mo yan ha. Kaya mo Diba? Ingat, bye! Ang tagal din natin hindi nakausap si Crystalline, no? Miss ko na siya. Kaya nga eh. Ay, nako. Ay, tara na nga. Nakahanda na yung pagkain. Baka naman may... Tara na. Ay! Tara na po. Kain na po tayo. Ito na anak, saglit lang. Uy, Iha. Tanggalin mo yung sombrero mo. Mala sa bahay ang magsuot niya. Ay, pasensya na po, inay. Nakalimutan ko po tanggalin eh. O siya. Ano ko na? Tara na, kumain na tayo. Baka lumamig pa yung Wait, pagkain. Clarence, dito ka na, Ang dito ka na. ng lasa. Dito ka na. Sige, dito ako sa tabi ni Clarence, oh. Yes. Kain na. Nay, pansit na naman yung handa natin. Di ba sabi ko sawa na ako dyan? Lumubay ka. Yung pansit pampahaba ng buhay yan. Kaya ayun ang handa natin sa karon mo. Bakit? Gusto mo ba mamatay? Gusto mo na? Hindi yun naman po, Nay. Sige na po, kain na po tayo. Uy, tara kain na. Halina't magdasal.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Heso Kristo, gabayan niyo po kami sa araw na ito. Salamat po dahil may pagkakataon na naman po kaming makita ang araw at ang inyong liwanag. Gabayan niyo po ang aking anak na si Lorraine dahil ngayon ay ang kanyang kaarawan. Basbasan niyo po ang aming grasya na aming kakainin ngayon at patawarin at gabayan niyo po ang mga taong hindi nagdadasal bago kumain. Ayun lamang po ang aking hiling at pasasalamat ngayong araw. Maraming salamat po. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Uy, kain na tayo. Pwede na po ba? Uy, wait lang! Picture ka muna. Uy, tara sa ligaw, Sali kami. Mga bastos! Mga hindi man lang nagdarasal bago kumain. Lalo ka na. Lagi kitang kasama sa bahay. Alam niyo ba na kung ginawa niyo yan sa panahon namin, buong araw kayong walang pagkain. Tubig lamang ang pwede niyong inumin. Ano? Sorry po. Pasensya na po, Nay. Sige na. Kumain na tayo. Anak. Hala! May darating ka pa yatang bisita. Hala, wala kayo nga lang yung in-invite ko dito. Manahimik nga kayo. Kanina pa kayo ha. Patuloy lang sa pagkain. Abay, sus Mariosep, ba't tumatayo ka na? Hindi pa kami tapos kumain na. Ay, ililigpit ko na po kasi pinggan sa lababo. Pasensya na po. Nasanay po talaga ako sa amin. Kasi po sa amin, ano po, pagkatapos pong kumain, dapat po ililigpit na yung plato kasi papagalitan po kami ni tita. Kanya-kanyang hugas din po kasi doon. Ganun ba? Sadyang ang bawat pamilya talaga ay may iba't ibang ginagawa, no? Kami kasi ni Rain, sa pamamahay na to, bawal magligpit hanggat hindi tapos ang lahat. At bawal tumayo ang lahat hanggat hindi pa sila tapos kumain. O siya. Maupo ka muna dyan at antayin mo na kaming makatapos lahat. Sige po, antayin ko na po kayo. Ano ba yung nagsisikuhan na yan? Ano bang gusto mong sabihin? Nay, may sasabihin po sana kami ni Oh. Althea. Tita, ano po, kami na po ng anak nyo. Ano kayo na? Ano kayo na? Nay, magkasintahan na po kami ni Althea. Sus Mariosep. Alam mong kasalanan yan, Lorraine, ha? Inaral natin yan sa simbahan, pati sa Biblia, nabasa natin. Bawal na magkaroon ng relasyon ang dalawang magkamukha ang kasarian. Tita, aware naman po kami dun, pero huwag po kayong mag-alala, hindi ko naman po pababayaan yung anak niya. Opo, Nay, mahal na mahal ko po si Althea na hindi na po adlang ang relihiyon para kami po ay magkahiwalay. Hindi maaari. Hindi ako papayag sa relasyon na yan. Nung panahon namin, bawal na bawal yan. Sus Mariosep, sa lahat ng kasalanan, ayan pa ginawa mo. Ay, Panginoon, anong nangyayari? Nay, wala na tayo sa panahon ninyo. Bagamat hindi katanggap-tanggap sa kultura o paniniwala ninyo ang makipagrelasyon sa kapwa babae, hindi naman natin maituturing na mali iyon. Opo, tita, naniniwala po ako na hindi naman po mali ang magmahal ng parehas na kasarian. Siya. Nakapagsabi na ako ng aking mga dinadamdam sa ating Panginoon.
At aking masasabing nakapagnilay-nilay na rin ako. Masakit man at hindi ko pa kayang tanggapin. Pero wala na rin akong magagawa kung may relasyon na kayo. Ala, ginusto nyo yan. Hayaan nyo muna akong umalis. Kakausapin ko ang ating pastor. Kung may gusto kayong gawin, gawin nyo na. Babalik ako. Ay, naku, Althea. Buti na lang, tapos na tayong umamin kay nanay. Oo nga, ang hirap pala umamin kapag sobrang konserbatibong magulang. Buti na lang nakarasa tayo. Kaya nga. Guys, dami kong realization ngayong araw. Bakit mo naman nasabi? Kasi nga, tulad yan, marami tayong kulturang kinagisnan. At ang mga kultura natin kinagisnan ay hindi magkakatulad at magkakaiba. Sa totoo lang, ang laking factor ng culture sa self, ano? Kaya nga, kumbaga may positibo, tapos may negatibo. Kaya lang, unahan ko na kayo humingi na ako ng pasensya sa mga ginawa kong pamahiin or nakagisnan ko. Ito na kasi yung mga bagay na kinamulatan ko. Ito na yung mga bagay na nakasanayan ko. Bagamat maaaring nakakatawa at kung minsan ay nakakabahala, hindi ka namin masisisi, Clarence. Dahil ito ang kinagisnan mo. Salamat ha. Uy, thank you rin pala sa nanay mo ha. Kahit papano, ang dami kong natutunan sa kanya. Tama ka dyan, Oo nga, Clarence. si Nani Abby, mukha namang kaya niyang tanggapin yung relasyon natin. Sadyang lumaki lang siya sa konserbatibong pamilya. Hindi rin naman kasi natin siya masisisi eh. Magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan, magkakaiba tayo ng edad o taon na naabutan. Lawakan na lang din natin ang pag-intindi. Yes na yes ka dyan, Clarence. Tanggapin na lang natin na sa paglibas ng panahon ay iba't iba talaga tayo ng paniniwala. Respetuhin na lang natin ang bawat isa. Kaya nga no, nakadepende talaga sa nakasanayang kultura o kaugalian ng tao yung kilos niya. Pero hindi naman nangangahulugan na porket nakasanayan niya ay doon na lamang siya. May mga kultura kasing mali o mga kaugaliang mali na nakasanayan at ang mga maling kulturang nakagawian o nakasanayan ay nagdudulot sa atin upang mawalan tayo ng kamalayan. Bagamat maraming nangyari sa araw natin ngayon, ay marami din naman tayong natutunan, ano? Oo, marami tayong natutunan. Mga anak, kayo magsiupo. Ako ay nakapagnilay-nilay na sa gabay na rin ng aking pastor. Marami akong nalaman sa bagong kultura na sinusunod yun ng henerasyon. At aking masasabing ito ay nagbigay sa akin ng gulat. Dahil kung ang mga ginawa nyo ngayon ay nangyari sa aking panahon, ay tiyak na kayo mapaparusahan. Sa tingin ko naman ay kaya kong mag-adjust para makasunod sa ginagawa nyo. Hindi ko kayo masisisi sa mga kinagisnan nyo ngayon. Pero hindi nyo rin masisisi na ganito ako. Naintindihan nyo ba? Siguro lang talaga ay mahirap na ring alisin sa akin ang mga bagay na aking kinalakihan. At ang iba sa mga aking naranasan ay hindi nyo na nararanasan. Maswerte kayo. Tandaan nyo yan. Dahil hindi nyo naranasan ang naranasan namin noon. Kaya magpasalamat kayo. Aking nagpagtanto na malaki talaga ang epekto ng kultura sa tao. Lalo na sa kanyang sarili. Iba ang naging epekto ng kultura sa akin. Iba rin ang naging epekto nito sa inyo. Magkaiba tayo ng mundong kinagisnan. At siguro naman ay halata yan sa nangyari ngayong araw. Hindi ko kayo masisisi. Pero hindi nyo ako masisisi rin. Anak, Lori. Patawad sa lahat ng aking nasabi ngayon. Lalo na sa sinabi niyo sa akin ni Althea. Sadyang hindi lang ako sanay. Pati na ikaw, Iho, Clarence. Marami akong nasabi sa'yo, pero sana'y
gamitin mo itong instrumento upang mas maging mabuti pang tao. Maraming salamat po. Naintindihan din po namin kayo, tita. Salamat po sa pang-unawa niyo po sa amin. Salamat po, Inay. O siya. Huwag muna kayo aalis. Paghahanda ko kayo ng merienda, ha? Diyan muna kayo. Ay, mga anak, kayo ba yung magsisiuwian na? Ay, opo tita, gagabihin na rin po kami. Oo, siya, siya. po kami. Sige, paano ba to? Sa susunod na linggo, merong fiesta sa amin. Maaari kayong dumalo ulit din. Sige No? po tita. Anak, samahan mo sila sa labas. ha? Ano po ulit? O sige. Salamat po. Pakabuti ka. Ingat po. Bye. Sige. Bye-bye. Tao po. Ay, Ika. Magandang hapon po tita. Makasalamin Mano po? ka pa. Ano po? Napakabuti mo naman. Andito na po ba si LJ? Oo, kanina inaantay ka na. Uy! Uy, andito ka na Uy, pala. aga pa. Happy birthday ulit. Naks naman, nakapula na. Ako lang to. Agap natin ngayon ah. Maaga natin Ayan, kumpleto na ba kayo? Opo, Inay. Antayin nyo na lang, maluluto na yung pansit na nakalagay doon. No, dito na Okay po. kayo. Opo, Inay. Namiss ko sa pan. Pa rin ang likod ko. Namiss kong umupo dito. Napaka-comfortable talaga. Uy, happy birthday ulit ha. Salamat. First time ko nga ito ha, gagawin. On time na ako, makakasabay na ako sa pagkanta ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Yan, salamat sa pagpunta. Yes, salamat dahil hindi na ako na late. Nagbagong buhay na ako. Yes. Ikaw na magsabi. Kakabahan ka nanay. Iyak ko rin naman. Ano ba ikaw mo siya na yan? Anong meron? Nay, may sasabihin po sana kami ni Althea. Ano ba yan? Tita, Oh. kami na po kasi ng anak niyo eh. Tapos? Po, alam niyo na, Nay? Anak, bata ka palang ramdam ko na. Anak, kapag nakikita ko yung dalawa ni Atay, alam kong merong nangyayari. Kasi hindi mo naman tinuturing na ganyan yung iba mong kaibigan. Sobrang lapit yung dalawa sa isa't isa. Sobrang lambing nyo rin. Masaya ako dahil umamin ka sa akin. Dahil ayun na lang talagang inaantay ko. Pero dapat hindi ka na natakot o kinabahan dahil ano man ang mangyari, tanggap ko kayo. Ayos lang sa akin. Basta't nagmamahalan kayo. Salamat po, Nay, sa pag-intindi. Siyempre, nanay mo ako eh. Gagawin ko lahat para maintindihan ka. Kayo na dito. Last month po, tita. Sige, siguraduhin yung magtatagal kayo, ha? Opo, tita. Huwag kayo maging magpasok. Oo naman, Siyempre Nay. naman po. Sige, babalik mo na ako sa'yo. Sige po, Nay. Proud ako sa'yo, anak. Tandaan mo yun. Congrats! Please, wala na kayong itatago. Kinabahan ako doon. Uy, nabanggit nyo, last month pa pala kayo magjowa. O, kailan man sa rinyo? Sunday yan. Oo, nito lang. Sunday, ngayong Sunday? Yes na yes. Baka gusto nyong i-celebrate na lang natin sa simbahan. Go! Go kami. Go kami. Uy, talagang nagbabago ka na. Ikaw na ngayon yung nag-aayang magsimba, ah. Siyempre, people change. Ay, Kailan talaga magbago? Apart from that, a big part nun ay nanggaling sa inyo. Kaya, thank you. Para, huwag ka namang ganyan lang. Ay, oo nga. Ay, naku.
Ang kultura ay tumutukoy sa mga bagay na ating nakasanayan at natutunan sa lipunang ating ginagalawan. Malaki ang epekto ng mga kulturang nakasanayan sa ating sarili. Maaaring ito ay maging positibo, ngunit maaari din naman maging negatibo. Subalit, hindi lahat ng tao ay may magkakatulad na kultura at kinagisnang paniniwala. Kung kaya't, hindi may iwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan at pagkakaunawaan pagdating sa mga kaugalian at paniniwalang nakasanayan. Patunay lamang ito na ang susi sa maayos na komunikasyon ay ang pangunawa at respeto sa bawat kultura o gawin na nakikita natin sa bawat isa. Kung minsan ay may mga paniniwala o kilos tayo na sinusunod na lamang natin sa hindi malaman na dahilan. Tila ba ang laki ng epekto ng kultura sa ating lipunan? Naiimpluwensyahan nito ang ating pananamit, gawain, paniniwala at pamumuhay. Ating pagkatandaan na ang kultura ang siyang nagbibigay sa atin ng identidad. Bagamat may iba't iba tayong paniniwala, magkakapareho lamang tayo. Maging instrumento nawa tayo sa lahat para sa pagiging bukas, anuman ang ating nakasanayan. Sinasalamin ng pamilya kultura na may iba't ibang epekto ang kultura sa tao. Ipinapakita rito na ang bawat henerasyon ay may iba't ibang paniniwala at kinagisnan. Maaaring mahirap sa ating baguhin o ayusin ang ating nakasanayan. Ngunit walang masama kung ating susubukan tuklasin at yakapin ang kultura ng ating kapwa.